pwede mo na ilista sa tubig. Balik. Diba? So, in other words, ito lang ako, nakikiusap ako sa aking mga kababayan. Dati, ang hirap mangutang. Unang, mangungutang ka sa mataas na interest. Alam niyo na, no mentioning of ethnicity. Alam niyo naman. Diba yung may dalang payong. Diba? 20% yun. Pero ngayon, ang dali na mangutang. Hindi nyo na kailangan pumunta sa tao. Mag-open ka lang ng app mo sa cellphone mo, papagutangin ka na. Pero yun nga, mag-ingat-ingat kayo sa mga online lending app right now, guys. Sasabihin nila sa inyo, 0.75% lang ang pautang namin, no? 0.75. Of how much? Of how long? Per day. Per day yun? Per percent? Oo. 0.75 times 130 days yan, that's around 20+% pa rin, times 12. Mumbai, nasaan? So yung So worse pa siya? Oh, yung 5-6. Yung 5-6, ngayon, yung ginawa na sa online. Pero mas worse pa to. Ito bang worse? Pag hindi ka nakabayad, check ka, nasa social media ka na. Sasabihin sa iyo na, oo, di ba? Even, ang sinabi niya, shaming public shaming. Bigyan ka, oo. Talaga? Oo. Tapos, papadalang ka pa minsan ng corona, ng patay. Talaga? Oo. Grabe naman. Yes. Yes. Miss Salve Asis, editor of Filipino Star ngayon and Pangmasa newspaper. Yes. President of Society of Philippine Entertainment Editors. Steve. Millionaire. Doon kami kahapon yung may preview ng Galisari, yung may isang slogan. Parang sabi niya about scam. Tapos pag may like sinasabi, yayaman ako. Yun ang slogan. Ano yung advice nyo usually? Ay, maganda yung Pinos ni Papi din yun. May slogan yung TV show. Yayaman ako. Sa investment. Guys, ito lang. Yes. Before I answer that question, with your permission, let me answer this question first. And I want your answer. Do you believe that experience is the best teacher? Yes. I would say yes and no. Yes, in a sense, you drank a bad coffee, you can charge to experience. You watch a bad movie, charge to experience. But there are certain experiences in life you can never say charge to experience. Hindi, like number 1, pagpili ng asawa. Sabi mo yung mga single parent, solo parent. Di ba? Kanyari, ikaw, retire ka. Yung retirement fund mo, inegosyo mo, nalugi. I don't think experience is the best teacher. OFW ka, 30 years na pinaghirapan mong pera, in-invest mo na scam ka. I don't think experience is the best teacher. But there's a certain better teacher. Do you want to learn kung sino yun? Kung ano yun? Yes or no? Yes. Learning from other people's mistakes and experiences is the best teacher. Prevention is better than cure. So having said that, let me answer your question right now. Ako na makikiusap po sa inyo. Kalimutan nyo na lahat ng sinabi ko. Yung pagpunta nyo dito, it's worth your trip if you bring this home. Yes. Number 1, ulitin ko, pag di mo naintindihan, huwag ka magano sa pera. Number 2, pag sinabi sa'yo, guaranteed, instant, malaki kita, yayaman ka, huwag ka papasok. So how does this work? So kunyari, sabihin sa'yo, dito mag-invest ka sa amin, 10% per month, guaranteed 120% per year. Umpisa ka lang sa 100,000, wala na mawawala. So nag-try ka. So, ano yung 10% ng 100,000 per month? Kasi mo, may 10,000 na wala kang gagawin. 6 months 6 months, nakakobra ka ng 60,000. Hindi, kung nakakobra ka, matutuwa ka o hindi? Tutuloy mo, hindi? Hindi mo na itutuloy, ano pa gagawin mo? Magdadagdag ka pa. Oras nagdagdag ka, nabusoy ka na, na-scam ka na. Nag-invite ka pa ng iba. Hindi, mamaya pa yun. Hindi, ito yun eh. Magkano binigay mo sa akin pera? 100. Magkano sinuli mo sa pera?
60. Kaninong pera ang sinoli ko? Pera mo. Hindi mo. Di Ah. ba? Hawak ko pa yung 40 eh. Ito yung reality when it comes to this. When it comes to investment, always remember this. When greed sets in, logic goes out. Kahit ikaw ang pinakamatalinong tao, pwede ka pa rin maninda. Hindi dahil hindi mo alam, dahil hindi ka nakapag-aral. Dahil nga, pinasukan ka na ng galing. At lahat tayo meron tayo niyan. Iba-iba ng level. May mga iba grade 1, grade 2, grade 3, hindi ko ano grade 2. Hindi gets nyo? I can be victim of that also if I don't manage my greed. Do you follow? Yes. Kaya nga, please, ito lang ha, rule. Kung hindi kayang ibigay ng bangko, hindi ang kayang bigay kahit nino. At kung uutang sa iyo, ito lang ha, kung uutang ko sa iyo ng 10%, babayaran ng 10%, bobo ka. You're not a good businessman. Why would I pay you 10% per month, 120% per annum if I can go straight to the bank and then pay the bank at 10% per year? Yes. I'm losing 100%. I'm not a good businessman. The reason why I'm doing it because I don't have any intention to pay you. And then find me a business na lang, sige, kung ka naman muning, bakery, Wilson, invest na lang ako sa'yo, bayaran mo ko 10% naman, kaya ka. Hindi ako may-ari na kamuning. Kasi hindi naman kikita yung, kasi ang kita ng profit margin ng ganito, nasa 20% lang yan. Diba? It doesn't make sense. Yung 20% na, per month yun, times 12 months, pero gross yan, wala pang overhead, wala pang tao, wala pang losses. Rental. Kaya nga, wala. It's not as easy as that. So mag-ingat po kayo. Hindi ulit, summarize ulit, ano ang mga bawal sa scam? Number 1, never invest in something you do not understand. Number 2, never invest in something that's too high. The higher the interest, the higher the risk. Number 3, never invest the money you cannot afford to lose. Pag hindi mo kayang pakawalan yung pera, sinasabi mo, pag nawala yan, masisira ang buhay ko, huwag mo na ilabas yan. Sir, yung mga stocks, legit ba yun? Kumikita ba talaga? Alam mo, ang stocks kasi, ang problema, naka-record kasi. Kasi may friend ako dun lahat nilalagay yung pera niya. Hindi, pag naiintindihan niya, as I mentioned, kung naiintindihan niya, go. Ikaw naiintindihan mo. Ako hindi. No. Kaya nagigets nyo, alam niyo kung anong alam niyo, doon na lang tayo. Pero kumikita siya talaga. Baka kasi Hindi, ganito na lang. Question. May nakita kayong taong nalugi, tapos kinipin, uy, nalugi ako Hindi nag-advertise ng lugi mga tao. Most of the time, ang mga tao, pinopublicize na nila, kumita sila. Pag nalugi sila, nawalan sila. Hindi sila nandun. Alam mo, sa stocks, ganun din eh. Pero in reality, Philippine stocks right now has been depressed for 5 years na ngayon. Hindi siya talaga, mababa talaga. Kasi bakit? Kung nasabi yun, kasi meron akong UITF. Unit Investment Trust Fund. Ang UITF for the past 5 years is really down. Bakit? Yung UITF kasi naka-invest sa stocks. So, makikita ko kung okay yung stocks kasi kung okay ang UITF. And I mean, fact ako may UITF mo taon pa rin. Yeah. May tanong dito, tatlo na nagtanong na watching Facebook Live. Thank you daw sa mga advice, Mr. Chingitan. What is the ideal percentage of income Filipinos should save every month and every year? And where should they keep their savings? Yung mo yun, nasabi mo na kanina, anong ideal target percentage ng tao every month to save? And how to save daw? Grabe, I really appreciate these questions and I hope for all of us who are here, we really work so hard to earn money. Do you agree? Pero that's not enough. Kasi it's not how much money you earn, it's how much money you keep. Kahit kumita ka ng 200,000 a month, kung lifestyle mo 220, lubog ka pa rin sa utang. Mas maganda na kumita ka na lang ng moderate, pero may naiiwan ka. Do you agree? Yes. So, ang pinakauna, if there's another take-home that you can take home talaga,
you save not for a house, you not save not for an educational fund of your children, save not because of your yung anything, yung pangarap, you save for an emergency fund. Ang tawag ulitin ko, emergency fund. Ano itong emergency fund? Ito yung buwan na nagastusin po natin, tubig, kuryente, upa, matrikula, lahat ng kailangan mo, pambayad ng mortgage mo. Bakit? Ang mga emergency, it's not a matter of if, it's a matter of what? When. Diba? Yung bigla na lang, may nakakasakit, bigla na lang, may nawalan ng work, bigla na lang, may kamag-anak, nagigets nyo. So, ito yung encouragement ko. Kung gusto nyo talaga gumanda ang inyong buhay, at least 6 months to 12 months. Kung ang monthly expense mo 50,000 times mo ng 6 months, that's 300,000 to 600,000, itabi mo na. Bakit? Just in case na may mangyari, meron kang 6 na buwan, 1 taon na pondo, na pwede kang mabuhay na itawid, na hindi mo kailangan mangutang, hindi ka may stress. And I do believe within 6 months to 1 year, you can recover. Do you agree? Yes or no? You just imagine this. Imagine this. Imagine this. Wala kang emergency fund. Nawala ka ng income. Ano gagawin mo? Umutang ka. Pag umutang ka, may choice ka ba sa bababang interest o mataas na interest? May choice ka ba? Wala. Kahit anong interest yan. Utangin. Di ba? Gets mo? So wala ka na. Ang mangyayari niyan, Mataas pa interest. hindi. Mataas na interest. Wala kang income. Maghanap ka ng trabaho. Tama mali. Pag naghanap ng trabaho, kailangan mo ng pera. Yes or no? Pag-mobilization, tama mali. Ano, simula ka, anong gagawin mo ulit? Utang ka ulit. Sana na makakuha ka agad ng trabaho. Noong nakahanap ka ng trabaho, ito pa yung masakit. Noong ka nakahanap ng trabaho, kumikita ka na, tama mali. Saan pupunta kita mo? Babayad mo na sa utang. So it's a vicious cycle. So if there's one thing, okay. Okay ba ba? Okay ba tayo? Okay ba kayo? Sige. Alam niyo naman, kung ngayon nakahanap ng katapat si Wilson sa kanal-kanal. Magaling. Hindi siya makasalita. Aaliw kami na aaliw. No, guys, I want to reveal this to you. I want to reveal because I've been coaching people and about group or personal. I want to show you the 5 levels of income. Sulat nyo to. This can help you. 5 levels of income. Level 1, daily. Level 2, weekly. Level 3, monthly. Level 4, annual. Level 5, decade. When you say decade, 10 taon, 20 taon. Ano? Again, level 1 is what? Level 2. Level 3. 4. Level 5. Now, let me ask you this question and I want your answer, honest answer. Sa 5 levels, anong pinakadelikado? 1, 2, 3, 4, or 5? Daily, yung 1. Hindi po. 4 na lang. Sana tumama na kayo. Ano po? Yes, tama ka. Ang pinakadelikado is level 3, monthly. Why not level 1 and 2? Listen. Sa level 1, 2, isang kahig, isang tuka. Walang kahig, walang tuka. Do you agree? You will do everything possible na makalabas doon. Tama mali. Eh, ang problema, pag nasa level 3 ka na, nakakain mo na gusto mo, nabibili mo na yung gusto mo, di ba? Nagiging komportable ka. Pero ang problema, wala ka sa level 4. Ano yung level 4? Meron ka ng 1 year na dapat na emergency fund. Tama mali. And since nasa level 3, nagkaroon ka emergency, saan ka pupunta? Babalik ang level 1 and 2. Tama? Ataw ka ulit para makalabas ng level 1 and 2. Nasa level 3, safe ka na. Eh, hindi ka nang pumondo ulit ng level 4. May nangyari ulit sa'yo, babalik ka ulit. Pero pag nasa level 4 ka, kung tinamaan ka, babalik ka level 3. Pag nasa level 5 ka, kung tinamaan ka, babalik ka sa level 4. Nagigets nyo? It's up to you guys, kasi kanya naman tayong buhay. Ako naman, very practical ako, as I mentioned. I never finished formal schooling. Kung iniisip ko, kung gusto ko talagang yung buhay na, yung mobile na sa stress sa pera, from level 3, mag-level 4 ako. Kung tamaan ako 1 taon, okay ako. Pag level 4 lang ako, pupunta lang ako ng level 5. Kahit tamaan ako,
Kaya nga, di mag-gets ng mga tao, ba't kaya yung mga, di ba, mga billionaires? Ang dami ng negosyo, di pa rin matigil. Kasi ganun sila mag-isip. And then the good news is this, alam nyo ba, na pwede ka rin mag-level 5, kaya hindi ka billionaire o billionaire. Kunyari, nadala. Satisfied ka na, meron ka ng farm, di ba? Wala ka na binabayaran ng upa. Meron kang pension na 25,000 pesos per month na magtrabaho ka hindi. O may paupahan ka na 25,000, pwede ka na mag-retire. O like, especially kung meron kang nasa level 4 ka na, kunyari, nasa level 4, 25,000 times 12 months, that's 300,000. Tama? Mas mayaman ka pa sa kumikita ng 1 million per month, pero ang gastos 1.2. Siya walang ipon. Ikaw, 1 year wala kang trabaho, buhay ka. Siya, lubog na sa utang. Eh kung meron kang 10 years ng 125, magkano yan? Magkano sinabi ko, 125, 300,000 times, may 3 million ka, eh, level 5 ka. 10 years, ikaw magtatrabaho, buhay ka eh. Kaya yung problema kasi natin, guys, kasi parati tayo nakatingin sa iba eh. Hindi natin tinitignan kung anong lifestyle na gusto mo eh. Diba? Kung simple lang lifestyle mo, pwede ka na mag-retire, ba't mo papatayin sarili mo? Kung happy ka na sa 30,000 pesos mo, ba't mo papatayin sarili mo? Para bilhin mo yung bahay, para pagpalaki mo na mayaman ka, na kaya mo. May tanong dito. Editor of Manila Bulletin, Editor Mr. Fabi Requintina. Siguro, may isa tayo sa mga tanong. I'm just curious kasi, more than we have Chinese card line, kasama ba ang puso dito sa pag-decap? Interesting. And I found out na may pamahiin na bawal daw mag-ipon sa bahay because masama daw mag-ipon sa bahay. Oo ba yan? Ay, ganon. Ano ba hindi Si Wilson muna ba? Kaya mo na yung Wilson. Ako, nagbawa mag-ipon sa bahay kasi pagkasunog yung bahay mo ba? Sorry, ako naman naisip ko, pag may nabasa ko sa ibang bansa, ipon ng pera sa bahay, nasunog yung bahay. Nasunog na ang ipon. Yun ang naisip ko. Yun ang naisip ko. Kasi, totoong story yun sa probinsya, sa foreign country. Tapos, baka inanay pa yun. Pera. Sorry yan. Saka mo ng interest ulit. Ikaw naman. Eh, we were raised, ito lang, ito nakakatuwa eh. Ito nakakatuwa. Doon naman laki ako. Sikat na editor yan. Hindi makasalita. Sorry. Sa bahay namin nakakatuwa talaga. Kasi meron kami international, yung religion. Meron doon si Mama Mary, meron si Buddha, meron si, dito, tatlo yan eh. Noong minsan nagtanong talaga, bata ako, malay ko, tanga ako doon eh. Sabi ko, Ma'am, ba't tatlo yung ganito yan just in case di sumagot yung isa, meron tayong pag-aas. Pero, meron kami pinalaki, pero in reality, even though I'm 100% Chinese, I was born and raised here in the Philippines. Ako, I don't, personally lang some people might believe it. Kanya-kanyang belief naman to eh. Ako, I believe that it is God who gives me the ability to produce wealth. I believe that God is more than enough. So, hindi ako naniniwala sa ghost month. As a matter of fact, every year, so yung ghost month was my highest. Alam mo bakit? Kasi yung population ko hindi nagbebenta, ako nagbebenta. Kaya ako, iba-ibang pamahiin. Siyempre, kung naniniwala kayo. Pero, ang parati kong sinasabi sa buhay, you have to be careful of what you believe in life. Because what you believe in life becomes the truth and becomes your truth. My question and challenge to you, what if you believe in a lie? Your lie becomes the truth. Parang sinasabi mo, naniniwala ako, hindi kami talaga pang negosyo eh. Well, kung yan ang pinaniwalaan mo, yan ang katotohanan. Pero kung ikaw naniniwala ka na ang pagyaman, pagkasenso, ay ng pag-aaralan, yan din ang mangyayari sa'yo. Tama? Kaya, kanya-kanyang paniniwala.
Thank you. May tanong dito, sorry to interrupt again. Maraming nanonood sa Facebook Live tuwa. Sana na dito daw sila, nainis sila. Pwede ka daw part 2 daw, request nila, wala sila. May isa dyan, nasa probinsya, hindi niya makancel yung flight daw niya to come here. Sabi niya, what inch... Hindi na ako. Oo nga eh. Hindi na makancel eh. Ay, may appointment yata daw yung businessman. Ito, sabi niya, should Filipino families buy insurance and why not? And why it's important? Is insurance only for the wealthy or for every person? Yeah. What is your opinion about it now? Sino sa inyo dito ang mga breadwinners? Pakitaas mga kamay. Sino sa inyo dito ang mga bread-eaters? Nakakaya bread-eater. Bread-eater, sorry. Guys, listen. No, serious ako for the... Yes. If you're a breadwinner, I'm the breadwinner of the family, my question to you is this. Just in case something happens to me, can my wife do what I'm doing right now and earn the same money I'm earning? No. So, you know what? Nagigets nyo? Yes. I'm a walking time bomb. Lahat ng sinasabi ko walang halaga. Bakit? Kasi kung may mangyari sa akin, pobre na pamilya. Pero buti na lang, somebody taught me and sinabi niya sa akin na he taught me a system called income replacement fund. Ano itong income replacement fund? Just in case something happens to me, my wife and my family will continue to receive the amount of money that I'm earning for the rest of their lives. And the income replacement fund, makukuha yan, pinaka-best. Sabihin ko ba? Oo. Sige. Hindi, gusto niyo turo ako kayo paano mag-compute ng income replacement fund. Yes. Mahal namin kayo, kaya share ko sa inyo to. Ito yung formula. Ito yung sulat nyo. Monthly expense times 24 and add a zero. Again, monthly expense 20 times 24 times 24 and add zero. Wow. Okay. At zero sa dulo. Zero sa dulo. Wow. Monthly expense mo, let's say 20,000. Yes. Times 24. Magkano yan? Wow. Ano? 480 something. 480 something. Or ano? 480 ba? Tama? Tama ba? May calculator yun? Yes. 20,000 Yes. times 24. Yes, 480,000. Sipa ko ito. Yes. O, 480,000. Tama? Yes. Add the zero at the end. Add the zero. Wow, 4.8 million. So, 4.8 million. Ang kailangan mo. Naiiwan sa pamilya mo Ay, nawala ka agad. pag nawala ka. Wow. Bakit? With 4.8 million, listen, with 4.8 million, invest mo siya sa 5%. Yes. Lagay mo sa 5%. 5% a year. A year, which makuha mo yun sa pag-ibig. Yes, yes. Ano yung 5% ng 4.8? To 240,000. Tama? 240,000 divided by 12 months, kakain ng pamilya mo. yes, yes. So, magkano lumalabas? 20. Yes. Magkano nawala? 20. Magkano bumalik? 20. Yan ang tawag fund ng to income. replace the person na mawala sa buhay. Yes. Another one. 50,000 naman. 50,000 for the Yes. sake of computation. Yes. 50K times 24. Ilan? Yes. 1.2. Yes. Add zero. 12 million. You need to leave your family 12 million pesos. So, na-invest nila yung 12 million sa 5%. Yes. Magkano? 600. Yes. A year. Divided by 12. 50. Yun ang protection of the family. Yes. Where do you get that? So, two ways to get that. Number one, Two ways? Oh, 2 ways. Number one, ipunin mo yung 12 million. Ibahin mo. Or number two, you buy life insurance. When you buy life insurance, you don't take 12. You only pay 1/4. Yes, yes. 3M. You don't pay one time. You pay staggered. Then, nagigets mo? Wilson? That's why it's the best investment for emergency. Walang Yes. kapalit. Yes. So, again, I'm not here to convince you to buy one. Yes. Kasi hindi naman ako magiging beneficiary mo. Any company ba? Any company ba? Basta, Siyempre, dapat yung you company can choose na na ayos. Huwag naman sa mabuhay insurance. Hindi, kilala dapat, di ba, yung top 3. Diba? Dapat yun, hindi alanganin. Mayroon din insurance na may investment.
Yung tawag nun UITF eh. Ang problema kasi sa UITF is this. ang problema kasi doon, mataas ang premium niya. Not everyone can afford it. Ang pinaka-best talaga guys lahat, pati sa mga kaibigan natin, mga cameramen, dapat magkaroon ka ng life insurance kahit na yung pinaka-basic na tinatawag term life. Basic yun. Yung ba yung pareho sa accident or term? No, iba pa yung mga accident insurance. Ang term life ay para sa sasakyan, Boss Wilson. Yes. Yung sasakyan, diba every year ka nag-release yung sasakyan, pagkatapos wala na. Kasi yun, affordable yun. Ang next na insurance is whole life. Ang whole life naman po, yun na yung protected for life. Hindi matatapon ng bayad mo. Yung term, yung sinasabi ni Boss, yung uploaded na, upgraded na, yung UITF na, may insurance na, may investment pa. Pero yung the least ba, all of us should have, aside from PhilHealth, aside from pag-ibig, kailangan meron tayong term life, at least. Yan term insurance. Term insurance, very affordable. For every million, I think less than 10,000. Magandang tanong na yan. I'd like to tell you, share lang a little anecdote lang. Alam mo itong maliit na Kamuning Bakery Cafe. Ginawa ko in the beginning pa, kasi paranoid ako. Sabi ko, lahat ng empleyado, hindi naman dangerous ang trabaho dito, wala namang maguguho na building or something, hindi naman mining ito. Pero ginawa ko lahat ng empleyado dito, may group insurance na bayad ng company. Kami magbabayad, wala siya ng gastos yan. Tapos, basta gusto ko lang kasi paranoid lang ako. Tapos biglang may isa kaming cook, alala mo, Lalisa, yung cook na maraming pang-anak sa iba-ibang lugar. Wala siyang insurance, nagulat ako, biglang namatay. Hindi naman matanda. Tapos, ang nagka-chamba, yung office, may insurance talaga. So, may binigay ako na hindi gastos pa ng kumpanya kasi kung hindi nag-iisip, siyempre hihingi ng tulong, ganyan. Kami nang inayos namin galing sa di ba? May nakuha. Ang ginawa ko 100 per person, 100,000 per person. Yun, yan parang pinaka-basic, mas basic pa yan sa term eh. Mas simple pa yan sa term. Na every year binabayad, pagtapos ng 1 year, wala na yan. Paranoid lang ako, just in case. Kasi, napalay mo, accident yan. Whatever reason, pupuntahin sa akin, sasabihin ng misis, Sir, hindi naman ang abulo niya, malaking tulong na ako. Naisip ko lang bigla. Ay, si Bobby, okay, magaling yan. Magaling yan magsulat. Magaling magsulat. Wow. Yes. Father's Day message. Very good. Yeah. Father's Day na tomorrow. Okay, para sa mga, hindi pa tapos, sige, pero pwede pa kumapit. Para sa mga ama ng tahanan, paalala lang na you are not a failure as a father just because you cannot provide what your family wants. Kung hindi mo kaya na ibigay yung bagong iPhone, hindi mo kaya ibigay yung travel, hindi mo kaya ibigay, hindi ka isang bigong ama. Ang mahalaga, you provide for your needs of your families. And then number 2, I just want to encourage the father na one of the most, no offense meant, underappreciated. Kasi expected na kasi yung mga padre de pamilya ang mag-deliver. Nagets nyo? Ako nananawagan ako sa mga misis at saka sa mga anak na matutong magpasalamat. Magpasalamat lang. Ako, I really appreciate my son. Yes. Sobra akong appreciative. Hindi ko lang alam kung saan yun nakuha yun. Ano ginagawa? Every time kumakain kami sa labas, pagkatapos kami kumain, he always say, thank you. It really moves me. You don't have to say it. But for me, it means a lot. Huwag lang Father's Day mag-thank you. Yeah. Kung pwede, madalas, di ba? Yeah. Di ba? Ang sarap ng pakiramdam di ba, na nagpasalamat. Yeah. Hindi yung, siyempre, tatay ka. Oo. Trabaho mo yan.
By the way, padagdag sa tanong ni Mr. Bobby de Quintina, what about mga father na non-existent sa buhay ng mga anak? Kasi, parang dito kagabi bago matulog, ginugoogle ko. Alam niyo ba ilang porsyento ng tao sa Pilipinas walang tatay? Ako naman namatay tatay ko. 18%. Based sa UP Institute of UP Population Institute. Maraming mga sikat, yung mga ordinaryong tao or even celebrities, nagkakalat sa mga wala. Maraming ganyan. Di ba maraming ganyan? Yeah. Maraming ganyan. Para sa mga walang ama naman, ito, Absentee fathers. absentee father. Absentee landlords. Hindi lang absentee eh. They may be physically present but mentally and emotionally they're absent also. And financially absent. Di ba? Worse. So guys, ito lang shout out ko sa inyo. Sa mga anak, even though you don't have an earthly father, but the good news, you still have a heavenly father. Meron tayong Diyos Ama sa langit na pwedeng siya ang pumuno ng pagkukulang ng iyong ama na nasa lupa. At saka, yun nga, your earthly father can be with you a certain season of your life, but your heavenly father can be with you for the rest of your life because He will never leave you nor forsake you. He will provide for all of your needs according to His glorious riches. So, ako, naniniwala ako na kahit wala kang ama, pero pagka ikaw nagkarelasyon ka sa Diyos, sa Ama natin sa langit, sa pamamagitan ng bugtong na anak niya ni si Jesus, mabubuo pa rin ang mundo. Thank you. What? Ayun, may tanong siya. Yes? Reaction po sa Jojo. reaction sa paniniwala ng madami millennials and Gen Z na mas mahalagang mag-invest sa experience, Mag-enjoy life. kesa mag-save. Kasi hindi mo matadala ang Ay, pera. nandito yan. Nandito yung tanong, how do you balance enjoying life now versus saving for the future? Pareho sa tanong ni Jojo, from one journalist watching via Facebook Live. Grabe. Sabi niya, Parang masterclass na ito pinag-uusapan natin. Of course. These are intelligent questions and I would not gatekeep. Ito yung parang suggestion ko sa lahat, not only for the millennials. As your income increases, okay, before ko explain yan, napapansin nyo, natanong nyo na ba ito sa sarili nyo? At the end of the year, natanong nyo parati saan napunta kinita ko? Meron bang may kinti sa inyo? Have you ever asked yourself, na saan napunta yung income ko? Through the years, malaki na magkinita ko saan napunta? Ito yung solution. The solution is this. As your income increases, you don't increase your standard of living and spending, but you must first increase your standard of saving and investing. So let me explain. Start ka siguro ng 5,590. Kaya nyo mag-save ng 5% ng kita nyo? Yes or no? Start. 5,590. 5% for investing, yes or no? 90% for spending. O 20,000 ka, di ba? 20,000, 90%, 18,000 spend mo. 5%, 1,000, 1,000 save and invest. Kaya, yes or no? Yes. O, so pag tumaas ang income mo, huwag mo na gawing 5,590. Gawin mo na siyang 5,10, 85. Pag tumaas 10, 10, 80. Pag tumaas 10, 20, 70. Pag tumaas 20, 20, 60. Pag tumaas 20, 30, 50. Tama? So umabot ka na sa 100,000 na income from 20. Pero formula mo na ngayon, 20, 30, 50. Mag-evolve ka. Mag-improve ka na mag-improve ka So, sa years. question, ano yung 50% ng Ano yung 50% ng 100? 50. Anong mas malaki na budget? 18 o 50? 50 or 18? Hindi ito trick question. 50. Pero ito yung weird eh. Binabaan mo na nga yung budget mo from 90 to 50, pero tumaas pa rin from 18 to 50. Maganda ang hindi? Pero ito mas maganda. Ano yung 20% ng 100,000? May 20,000 savings ka every month. Ano yung 30% ng 100,000? May 30,000 ka pambili mo ng lupa at invest mo na every month. Nagigets nyo?
habang tumataas ang kita mo, tumataas dapat ang savings and investing mo. Gumaganda rin ang buhay mo, yung lifestyle mo, kasi 18 to 50 eh. Pero, sumasabay. May natitira. Kaya, sa mga millennials out there, pag yan ang ginawa mo, yung saving mo, every month, may 20 mil ka pang travel. Would I be, feel guilty? Wala, kasi may 30,000 pa akong investment. So walang conflict. Wala. You improve lang, upgrade. Di ba? Hindi bisan pahirapan mo. Kasi, balansehin natin eh. Di ba, anin mo nga naman talaga. 60 ka na, tsaka ka mag-travel, uugod-ugod ka na. Di ba? So you can enjoy both by using this formula. Does it make sense? Yes. Sir, ako po si Sana Villas, taga-Antipolo, dati po ako librarian sa UP. Pero nag-resign po ako ng 24 June kasi may sakit po ako at ito po yung anak ko. So, bago ko po magtanong, tatanong po sa inyo kung narinig niyo na yung redox cell signaling molecules. Ano yun? Redox cell signaling molecules, sir. Sa company na ASEA, US based. Ay, hindi po. Kasi sir, ito talaga yung nagpagaling sa akin. At yung sasabihin ko sa'yo, sir, lahat ng sakit, disclaimer, hindi kasi pwedeng sabihin na nakakagaling dahil hindi siya under pharma. Makakagaling siya, sir. Ngayon, in-under siya ng network marketing, sir, kasi hindi siya ipasok sa pharma. Ang tanong ko, sir, bakit ang hirap mag-offer pag in-under yung company kahit na napakaganda ng product at nag-iisa to, sir? Hihirapan ako, sir, i-offer siya dahil under siya ng network marketing. Mahirap talaga kasi if you're selling to the wrong market. In sales, in my 48 years of selling, ito yung parang ito yung parang dalawang qualification na kung gusto nyo makabenta. Number one, yung customer mo must be willing. Everybody say willing. And second, able. Like for example, bebenta kita, bahay. Sino sa inyo gusto magkaroon ng sariling bahay? Yung bahay na binibenta ko, 100 million. Able ka ba? Kahit na siguro 20 years tayo mag-usap. Kung wala kang capability of you're the wrong market. Tama mali. Tama mali. Tama. Magkano produkto mo? Yung supplement ko, sir, 4,100. 4,100. Bebenta mo isang tao minimum wage. Kaya? Oh, so kaya kausapin mo yan. Gusto niya. Ayun yung sa ayaw niya. Hindi siya able. That's number one. Number two, kausap mo, mas malakas ka sa kabayo. Ito, magpapagaling sa'yo. Okay. So, pag-pray mo na may sakit. Nagigets mo. Pero pag ikaw, kausap mo, yung tao, may sakit. Tapos may kakayanan. Pasok yun. Bibigyan sa'yo. Diba? Pero pag hindi siya willing, nagigets nyo, katulad ninyo, ngayon lahat kayo nandito. Ako nagpapasalamat ako through Wilson and all of you over here. Pero kung meron sa inyo mga nandito, ano kayo sabihin itong singgit na ito? Alam mo naman lahat sabihin, wala na tayong pag-uusapan dito. Diba? Nagigets nyo? Ako nagpapasalamat ako kay Lord hanggang ngayon. Hanggang ngayon, wala pa akong masyadong ano yung bakit? Kasi hindi ko pa tinatamaan ng 1 million net income per day. Hanggang hindi ko tinatamaan yan, wala pa ako na. Magkakaalam na lang ako, yung parang, pag ginawa ko ng 1M, may alam na ako. Kasi yung target ko personal ko yan eh. Nagigets nyo? Until na hindi ako maabot doon, wala pa. Malayo ko. So, I appreciate you coming in and learning. Again, I'm not saying na I'm better than any one of you guys. Hindi naman itong pagalingan eh. Alam mo, at the end of the day, hindi ko makalimutan sabi ni Mama. Ganda na damit mo, ganda na sapatos mo, ganda na lahat. Anong laman ng bulsa mo? Mas maganda na, kahit lumagamit mo, ang mahalaga, may laman ang bulsa mo. May nagtanong dito, journalist watching Facebook Live. If you could give only one financial advice to every Filipino in the Philippines today, what would it be? If you could give only one financial advice to every Filipino, what would it be? It will be this. Number one, be financially literate. Financial. Kahit na masipag matyaga ka, pero pag wala ka lang, pasensya tayo. Lahat ng desisyon mo magiging mali. Ito yung nakakalungkot.
Taon na binilang mo para kitain ng pera. Taon na binilang mo para ipunin ng pera. Isang maling desisyon na kailangan mo para maubos ang pinaghirapan ng pera. And once in our lives, kahit ako, nagkamali ako, malaking pera na wala sa akin. Pinagsisiyang ko yun. Number 2, kahit may alam ka, be financially disciplined. Kahit na may alam ka, pero pag kulang ka sa disiplina, ubos pa rin yun eh. Number 3, be financially responsible. Honestly, sino po sa atin dito, do you want to become financially stable? Taas ang kamay. Oh, sorry. Lahat sa atin, we will never be financially stable. Kahit ako. Why? The more you make, the more you spend. So the goal, kung ang habol mo, financial stability, 80 ka na, hindi ka pa stable. The goal in life is not to pursue financial stability because it's a moving number. But the goal in life is to practice financial responsibility. Magkano kinikita mo, yung pagkasyahin mo. Kung kaya mo pagkasyahin yung kita mo at may ipon ka, mayroon ka sobra, pagdating mo malaki, magkakasya pa rin at may sobra ka. Kung ngayon, sinasabi mo, hindi pa rin kasya, hindi pa rin ano, kasi mali ang kita ko. Pag lumaki pa rin ang kita mo, ikaw pa rin mahawak, kulang pa rin yan, at kakapusin ka pa rin. Yes. Visual Reyes of Business Mirror. May tanong si... Yes. Yung post in there, kailangan ito na siya ang cycle. Oo. Yes. Para maging pag-mature na. Okay. Financial Okay. Sir, what's your take on that? Oo naman. Kausap ko yung depende. Oo. Ang Anong problema, sir, ba hindi bureaucracy. Hindi mo magawa. Ang daming, ang tagal ng proseso. Sabi ko nga, I'm willing to do it for free. Pero yun nga, ang nagpapatagal yung ano, bureaucracy talaga. So, yun nga, kaya nga, alam mo, maganda na talaga yung nangyayari sa, ano eh, una sa financial system, democratized na through cryptocurrency. When you say crypto, di ba, bago ka magbukas ng bangko, ang daming mga proseso. Pero ngayon, sa crypto, mabilis na eh. Ay, yun medyo mag-crypto. May tanong si Mark Ilo o Diaman about Sige, mamaya. Tapos about crypto. ngayon ito, guys, ito ng reality. Sa lahat ng mga manunulat, gumising na rin po tayo. Na-democratize na rin ang pamamaraan ng pagsusulat at pamamahayag. Yes. True because of ChatGPT and AI. Nagigets nyo? Democratize na rin po. Kahit sino pong bata, kaya na po magsulat. Basta marunong na mag-prompt. Pwede ko nga sabihin nga eh, act like a, ano, like for example, Wilson B. Flores when you write. Pag sumulat yan, parang si Wilson B. talaga sumulat. Then democratize na siya. Ibig sabihin yan, kahit sino, walang exactly domain na eh. So what I'm trying to say is this. Kailangan na talaga natin i-democratize talaga yung way of learning natin. Kasi kung ayaw, di ba? Like for example, again, tricky kasi ito eh. Tricky in the sense na, ay, school, huwag kayong nagamit ng AI, mabobobo kayo. Hindi na kayo mag-iisip. Pero anong problema? Ngayon, tanungin mo ngayon yung mga HR, ask the HR people. If you're going to hire a person who's going to apply to you, ano na isang qualification nyo para ma-hire mo? Ano kasama doon? Computer literacy, at the same time, AI literacy. Eh paano siya mag-a-apply kung hindi tinuturo yan sa school? Kasi yan yung requirement ngayon. So, ano talaga yun? Paano na talaga yung pamamaraan? May sinabi ka crypto, tanong ni Nilo o Diaman, ano yung Bitcoin?